Okay, good morning ulit mga kabady. Panibagong araw na naman at panibagong blessing. Dahil every gising po mga kabady sa blessing, alam na tayong pitas ng kalamansi gawa ng palit tayong battery na lobat. Spray tayo ng pandamo dito sa kalamansing maliliit mga kabady. Nakaisang karga pa lang tayo kasi ginawa ko pa yung spray. Mabog yung kanyang pinaka nipple. Init, aga-aga. Sumisibol na ulit yung mga damo, kaya agapan na natin ng spray muna. Gawa ng, yun nga, may bagyo daw. So hanggat maganda-ganda yung panahon, mag-spray tayo mga kabady. Sagutin din natin yung komento ng ating isang kabady na stop na daw muna ba yung ating project dito sa ating farmhouse. Yes mga kabady, stop po muna. Gawa ng pinatitigas po muna natin yung ating slab. Pagkatapos ay tutuloy natin yung mga hindi pa tapos na biga at saka poste na to, ay bubuhusan na rin natin yan pag nangyari tayo dito. Kasi yung forma nito gagamitin natin papunta doon. So mga 2 linggo pa ay pwede na nating bakbakin ito. Kasi mahigit ano pa lang to nung binuhusan natin mga kabady. Mahigit nasa 10 araw pa lang or mahigit sa linggo yung pagkakabuhos nito. Antay tayo at least mga 25 days siguro bago natin to bakbakin para makaproceed tayo sa susunod. Tsaka nag-iipon pa tayo ulit ng budget mga kabady. Dahil yung pagpapagawa alam nyo naman ay hindi naman natin kayang biglain. Kumbaga pautay-utay lang, yung unti-unti lang. Dahil napakamahal po ng materyales, ng mga bilihin, napakamahal. Pagka na ano naman natin to, nabuhusan natin to, at kung ano ay pwede natin i-finish to mga poste. Tsaka itong siding, yung pinakagilid niya mga body, pwede na natin munang plasteran, palitadahan habang tayo nag-iipon mga body para do sa ating prefab na dito sa taas. Doon sa taas mga kabady dito ay kailangan dyan pag-ipunan talaga ng mabuti dahil syempre popostihan yan sa taas tapos lalagyan pa ng bubong. Eh yun, kailangan mga kabady mabili natin ng isang bagsakan yan para dire-diretso sa pagbububong na. Kumbaga unahin muna natin itong baba. Pag natapos nating bigaan, postihan tong 3 poste tsaka biga, ay may buhangin naman tayo dito. So simento lang ang bibilin, makapagpalitada tayo ng mga poste para makinis at magandang tingnan yung mga poste natin. Tsaka itong gilid papalitadahan natin yung siding mga kabady. Yan o, itong gilid na to mga kabady, yan paikot hanggang doon, paikot papalitadahan. Tapos ito pipinish natin yung mga poste. Yan yung mga biga na yan, poste na yan ay bubuhusan pa natin yan. Hindi pa kasi ganun tuyo itong buhos natin mga kabady, sariwa pa oh. Binaklas ni Kuya John kahapon yung forma dito. Hindi pa masyadong tuyo, sariwa pa yan. Dahil nasa ano pa lang, 10 days pa lang yan. Hindi pa pwedeng baklasin, baka mamaya mga kabady ay lumundo. Wala nang reply yan pagka yan ay nabali sa gitna. Kailangan bago natin tanggalin, kailangan yung tuyong-tuyo na talaga siya. Diligan na naman siya kagabi gawa ng umulan. Ayos. Yan muna ang tatrabahuhin natin mga buddy bago tayo mag-proceed sa taas. Tsaka itong prefab natin dito, ito sa bakante na to, ay isang bagsakan din yun. Kaya hindi naman pwedeng installment. Kailangan pag umorder tayo, mabayaran na natin kaagad. Kaya pag-iipunan muna natin ulit. Ganun lang mga kabady para paunti-unti may matapos tayo, di ba? Kasi kung bibiglain natin na hindi naman natin kaya, tayo lang mahirapan. Wala muna tayong pitas ng kalamansi mga kabady, antabi muna tayo kahit mga 2 hanggang 3 araw. Medyo bumaba kasi yung presyo mga kabady. Nag 800 na lang per bag. Ang pinipitasan nila mga kabady ay nasa ano na sila, mahigit kalahati na yung napitasan nila dito. So ito marami pa hanggang dun pa sa may lampas ng boulevard papunta dito. Siguro mga 2 days ay mayayari na sila.
Tapos pulutin na lang yung kalamansi nun. Ibig sabihin yung mga nasa taas tsaka yung mga nasa ilalim na naiwan, babalikan nila uli. Kaya antabay muna. At sa tingin ko naman yung mga bunga dito medyo makakapagantay pa yan. Yung sa gawi kasi doon, yun yung nauna nilang pinitas, yun medyo talagang tukol na. Pero ito tukol na rin naman, kaya lang pakita muna sa inyo, kaya lang makakapag-antabay pa to. Tabi muna tayo kahit mga ilang araw lang. Ayan, makakapag-antabay pa. Sa parte dito hindi naman din ganun kakapal, pero marami-rami din. Tsaka ito mga kabady, sprayan din natin to. Itong kalamansi, spray tayo pandamo dito mamaya pag niyari ako doon sa kabila, kasi sumisibol na naman yung mga damo, para bago mag-uulan ay nakapag-spray na tayo, di ba? Kumbaga mapipigil natin kahit paano yung mga damo na magsilaki. Ito ginrass cutter natin to, makita nyo naman malinis naman, pero unti-unti na silang sumisibol ulit yung damo. Mabilis lang kasi yan pagka yan na hindi natin na alagaan ng spray agad, or hindi natin na spray ng pamatay damo yan, sigurado yung 1 linggo nyan mga kabady, grass cutter na naman yan. Kaya antabay muna. Antabay muna tayo. Para baka sakali umangat, pero pagka hindi umangat, pipitas na tayo. Ganun lang mga kabady. Pag sa loob ng 3 araw hindi umangat, pitas na. Pero pagka gumalaw-galaw, pitas agad. Ay, tuloy na tayo sa pag-spray mga kabady. Mga 4 na karga siguro tayo dito. Tapos lilipat tayo sa kabila. Uwi tayo mga kabady, ko tayo ng gamot. Paubos na yung gamot dito. Tsaka dadala natin yung kolong-kolong para dadala tayo ng drum dun. Hindi tayo magkakarga. Problema lang, kung hindi makakapasok yung kolong-kolong ko dito. Titin ako mamaya kung makakapasok para pag-spray tayo doon. Layo kasi. Maaraw mga kabady. Ano naman ang araw? Pitik. Nasabayan natin mga kabady ko. Makatuto tayo na natin. Kaya niya, bulim-lim na naman. Pero kahapon, umulan. Pero hindi naman ganun kalakas. Sakto lang. Saktong ulan lang. Makabasang damit. Pag herbicide mabula oh. Pangalawa, yung pagkakain mga kabady ng nag-spray ka ng pandamo tsaka hindi. Nag-spray ka ng pandamo, yung trabaho mo ng 3 araw, 4 na araw, kaya mo siyang yariin na 1 araw. Pag nag-grass cutter ka, trabaho mo ng 1 araw sa spray, di mo kayang yariin yun kahit pa 2 kayo. Gawin ng halimbawa, nag-grass cutterin ko itong nag-spray ko na to, yung 1 araw siguro kaya ko itong yariin. Itong kalahati ng may kalamansi dito. Ito sa inyo ito. Ang in-sprayan ko lang muna magmula dyan, yan dyan, ang in-sprayan ko hanggang dun. Pilahin natin ilang tudling na kalamansi ito. 1, 2, 3, 4, 15 15 tudling. Sabihin natin 1 araw kaya kong yariin grass cutterin yan. Maghapon yun mga kabady, mula umaga hanggang hapon, hanggang dun. Pero pag sa spray mga kabady, oras lang. Kaya lang pag sa grass cutter medyo tipid, kasi gasolina lang bibili mo. Siguro ubos ka lang dito mga 3 litro. Sabi mo ng 4 na litro na.
4 litro na ang uubusin natin sa pag-grass cutter, sabihin na natin ganun. Ang 1 litro ay binan natin ano na lang, 70. 7, 14, 21, 280 pesos lang mauubos mo mga kabady. Kaya lang patay ang katawan mga kabady, dahil ang pag-grass cutter po ay hindi naman biro o hindi basta-bastang trabaho ang pag-grass cutter. Lalo't basal ay ibig sabihin, basal yung first time ulit mag-grass cutter ngayon, kumbaga matagal ka na bakante, masakit po sa katawan mga kabady ang pag-grass cutter. Ganon din naman sa pag-spray, masakit din sa katawan. Kaya lang ito, kung mag-spray tayo ng pandamo, naubusin natin dito sa 15 tudling na yan, mga 1.5 litro. Ang 1 litro naman ay nagkakalaga ng 550 pesos. 1.5 yung ating magagamit para dito sa 15 tudling na to. So kulang 1,000 plus gasolina sa spray. Sabihin natin ubos tayo ng gasolina dito na 40 pesos, mga ganun na lang, 1.5 litro. Pero matatapos mo siya ng oras lang, 1 hanggang 2 oras lang, tapos ka na. So yun po yung pinagkaiba ng pag-spray ng damo at pag-grass cutter. Pag in-spray mo naman ng pandamo, matagal yan bago tumubo, matagal. Kumpara sa pag ginras cutter mo naman, ginras cutter mo ngayon, bukas tubo na siya ng ganun kataas, ganun kabilis. Kaya pag tungtong ng 1 linggo, kung gaano siya kataas ng ginras cutter mo, ganun siya ulit, lalo na pagka naulanan. Kaya ginagawa natin, combination yun mga kabady. Pag tas grass cutterin, palipas tayo ng 3 days, 2 to 3 days, spray na tayo ng herbicide para mapigil natin yung paglaki ng damo. At saka yung ginagamit naman nating herbicide mga kabady ay ano naman to, contact herbicide, hindi naman siya systemic. Ang contact kasi, kung ano lang yung tamaan niya, yun lang yung mamatay mga kabady. Hindi kagaya ng systemic, na pag ang systemic kasi pumapasok kasi yan sa loob ng sistema ng damo, hanggang ugat na yan, patay yan. Mahirap naman kasing gamitin niya, lalo't may kalamansi mga kabady. Tsaka may mga gulay na nandito, alanganin, kaya hindi tayo gumagamit nun. Ang ginagamit lang natin yung contact lang. Kahit tamaan natin yung dahon ng gulay natin, yung dahon lang ang mamamatay, pero yung puno niya o yung sistema niya hindi mamamatay. Maninilaw lang yung tatamaan, pero hindi mamamatay yung buong puno kasi dahon lang yung tinamaan. Pero kami naman pag nag-spray, yung kagandahan ganito maga, para walang hangin, para hindi tamaan yung kalamansi sa ilalim tsaka yung mga gulay, kaya naiiwasan. Tapos yung gamit nating nozzle ganito, na order siya sa online, maganda rin bumuga. Yung iba kasi nilalagyan ng taklob dito, may Wilkins na nandito, nakataklob dito para hindi tamaan. So ganun paraan kasi, nasa nag-i-spray naman din yun. Kahit pasabi mo may taklob yan, pagka mahangin, di mo maiiwasan mga kabady na tamaan yung gulay. Kaya mas maganda mag-i-spray lalo't may gulay, yung walang hangin, yung maga, para tahimik yung hangin, hindi lilipa rin yung ini-spray natin. Kaya pag tayo nag-i-spray din, kung halimbawa dito yung linya ng gulay, sa tsinelas ko, halimbawa yan yung gulay, ang spray ko dito pag ganyan mga kabady, dun papunta, hindi pa ganon, pag ganyan siya papunta doon, puro pa ganyan ng hawi, puro pa ganyan ng spray. Hindi tayo nag-i-spray pag may gulay ng ganyan, hindi, one side lang ganyan, puro pa ganon. So yun lang mga kabady. Sulihan tayo ulit. Kaya dito mga kabady, tubo na yung sitaw. Ito lang ang pagbira natin dyan, puro papunta lang doon. Pero hindi ko sinabing gayahin nyo to mga kabady ha. Mamaya tamahan yung gulay nyo, ako pa sisihin nyo. Basta tatandaan nyo, nasa nag-i-spray talaga, saka sa panahon pagka hindi mahangin. Saka dapat
ano lang, alalay lang yung buga ng makina nung spray natin. Kumbaga parang naka-minor lang siya para hindi umalipato yung yung usok ng spray. Ayun oh. Tignan nyo mga kabady oh. Kasi tubo na yung sitaw dito. Kaya puro papunta doon yung ano, buga. Limang karga pala mga kabady. Limang karga na natin to. Para ma-sprayan din natin yung gilid na yun. Dito na tayo dito mga kabady. Dito na tayo sa kalan ng spray natin. Tapos tayo dyan. Kahit napakalahati lang natin yung araw, bukas yung kalahati para may pasundo tayo sa sakit ng katawan. Gaya nito mga kabady, basa lang yung spray natin na to. Tsak, sakit ang katawan. Sakit sa katawan to. Dito tayo mag-umpisa sa dulo. Papunta tayo doon sa kubo. Para hanggat medyo may lakas pa, dito tayo sa malayo. Para hanggat nauubos yung energy natin, palapit naman ng palapit yung ating spray. Nauunahin natin dito sa malayo. Tayo sa solar. Tapos na yung gamot natin. Badi oh. Ano ito? Pultukal. Dalawang karga tayo dito. Ng gamot. Pagod na tayo at tayo ng gamot mga kabady. Hindi ko nasasakyan yung kulong-kulong. Delikado, baka umulan. Hindi makalabas. Putik pa naman. Puntling. Hatiin natin ngayon to hanggang mamaya. Dahil meron pa tayong trabaho sa tabing bahay mga kabady. Nakasampung tudling na tayo. Nakaisang tudling lang ako kahapon. Sobra init. Ay. Tingin muna tayo at makauwi muna. Buddy, uwi muna tayo at tayo ng gamot. Balik na lang tayo agad para tayo abutan ng ulan. Matuyo yung ating ini-spray. Ng gamot eh.